Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon ng pag-aasawa ay tinatag ng Panginoong Diyos para po sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Aktibidad kami, naghahanap kami ng talent sa distrito about sa mga talent. So, kailangan ko maging accommodating, maging approachable sa mga kapatid na mag-chat-chat. Then, nag-chat siya ng hi. Then, ayun, doon na nagsimula. Nagpakilala siya na, kasi siya, parang yung chat niya, mukhang pambabaero, gano'n. Then, sabi ko, then sabi niya, tinanong niya sa akin kung kilala ko daw yung kapatid niya na nakasama ko din nun sa distrito, sa iglesia, sa organization namin. Then, after that, kilala ko, best friend ko, as in, kaibigan ko yung kapatid niya. Ayun. Then, tinanong ko naman doon sa kapatid niya kung kilala niya. Then, kwento na, yun yung kapatid ko, sundalo yan, ganyan. So, ako kasi, may nakaraan ako na MIU din. Sabi ko, galawan kang MIU, mga babaero, ganon. Nagkakilala po kami ay sa Facebook, nakachat ko siya at habang tumatagal ay maayos ang aming pagkikipag-usap, nakakapag-usap kami ng maayos. Subalit, sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Jan at kapatid na Eliza, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoon. Gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ang lakas ng loob niya, inihatid ako sa bahay. Galing ako kasi nagbo-board ay sa Gumaka, sa mismong bayan. So, inihatid niya ako. Naglakas siya mula Ginyangan, papunta ng Gumaka. Ayun, inihatid niya ako sa bahay. At hanggang sa nagkagustuhan kami, niligawan ko siya at nagkita kami. Pinuntang ko siya sa kanila, nag-date kami dito kung saan sa kainan, mga ganyan. Hanggang yun, sinabi niya, nagkwentuhan kami, naging maayos naman at okay naman yung naging resulta.
almost 3 months. Sabi niya kasi sobrang tagal ko daw sagutin siya, 3 months. Kasi yung mga exes daw niya, mga 1 week, gano'n lang sinasagot na siya. Sabi ko 3 months po. Then, bala ko naman na siyang sagutin that time. Tinaon ko lang ng 1 kasi pag 30 or 31, sa February kasi 28 lang. So, dapat merong 1. So, sa 1 ko siya sinagot. Ayun. At isa pa siyang nagustuhan sa akin is wala akong bisyo. Hindi ako nagiinom, naninigarilyo. Talagang focus ako sa love life namin dalawa. Ang bait niya sa akin, sabi ng kapatid niya, ay, ngayon lang yan nangyari, ngayon lang yan, ganyan. So hanggang sa parang, ay, okay pala yung kapatid niya. Nagbabago siya from very magagalitin, parang chick boy, ganon. And then yun, siya, super bait, super caring, super malambing, ganon. As in, very gentleman. Inalok ko siya na magpakasal. At pumayag naman siya sa alok ko. Sige, kapatid na John Kenneth, you may now kiss your wife. Thank you for being my kalma, may palagi. Ikaw yung laging nariyan pag kailangan ko ng kausap, ikaw yung best friend ko, ikaw lahat. So, ikaw lang yung nakakaunawa sa akin. So, I love you so much and thank you for everything. Love, sana bigyan tayo ng maayos na pamilya, masaya. Kahit mahirap ang buhay, kayanin natin dalawa. Magtulungan lang tayo. Mahal na mahal kita.